Bakit ang isang gabi kasama si Max, ang aso ko, ay naging gabi na di ko malilimutan? Hello, ako si Luningning, 27 anyos, tubong San Pablo, Laguna. Sa mga araw na wala si Ethan, ang asawa ko, madalas kaming magkasama ni Max, ang aming itim na labrador na kasama namin simula pa noong siya'y tuta. Sa mga panahong iyon, ramdam ko ang lungkot sa bahay namin sa tabi ng lawa, lalo na kapag tahimik na tahimik at ang mga tunog ng gabi ang siyang bumabalot sa amin. Isang gabi, habang si Ethan ay nasa trabaho sa Maynila, napagtanto kong hindi ko inasahan na ang tahimik naming gabi ni Max ay magiging isang alaala na hinding-hindi ko malilimutan. Ang aming bahay ay maliit ngunit maaliwalas, may malawak na likod bahay kung saan madalas na naglalaro si Max. Madalas akong nauuwi ng pagod, lalo na kapag walang kasama. Si Ethan, bilang isang negosyante, madalas na lumalayo sa amin para magtrabaho sa iba't ibang lungsod, kaya si Max ang naging aking tanging kasama tuwing gabi. Hindi madali ang mga araw na iyon, lalo na kapag nararamdaman ko ang pagkawalang kasama, pero sa piling ni Max, medyo napapaligaya ang puso ko kahit papaano. Hating gabi na ng isang araw ng Huwebes nang muling umalis si Ethan para sa isang business trip sa Makati. Naiwan naming mag-isa ni Max ang bahay na tila ba naging higit na malaki at malamig sa kanyang pagkawala. Habang pinagmamasdan ko ang mga anino sa dingding, ramdam ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa bawat sulok ng aming tahanan. Pinilit kong patahimikin ang isip ko sa pamamagitan ng pagtugtog ng radyo at pag-browse sa mga lumang litrato ng aming pamilya at mga kaibigan, subalit wala pa ring pumawi sa aking lungkot. Sa mga oras na iyon, tila si Max ang nagiging aking mundo. Ang kanyang mga mata na matamis at puno ng malasakit ay nagsisilbing sandigan ko sa mga panahong wari walang ibang makakaunawa sa akin. Ang bawat hipo ng kanyang balahibo ay parang yakap na nagbibigay lakas sa akin. Tayo lang ni Max ngayong gabi, bulong ko habang hinahaplos ang kanyang ulo, at siya'y tumugon ng isang mahina, ngunit matamis na buntong hininga, na parabang sinasabi niyang inarito lang ako para sa iyo. Habang ang alak sa aking baso ay dahan-dahang kumikilos, unti-unti akong nalalunod sa katahimikan, kasama si Max na nakahiga sa aking mga paa, ang init ng kanyang katawan ay nagbibigay ng kakaibang aliw. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong naisip na sana ay narito si Ethan, ngunit sa kabila ng kanyang kawalan, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Sa gabing iyon, sa aming maliit na mundo, kami ni Max ay nagkaisa sa isang tahimik na pangunawa, isang koneksyon na higit pa sa simpleng pag-aalaga ng isang alagang hayop. Habang papalalim ang gabi, unti-unting napuno ang aking puso ng isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na sandali, may isang liwanag na nagbibigay direksyon sa akin. Ang gabing iyon ay nagsilbing simula ng isang kakaibang kwento na tatahakin namin ni Max, isang kwento na hindi ko inaasahang mangyayari, ngunit hinding-hindi ko makakalimutan. Sa mga sandaling iyon, habang nakaupo ako sa aming lumang sopa sa sala, hawak ang baso ng malamig na alak, napagtanto kong hindi lang simpleng gabi ito na mag-isa kami ni Max. Ang bigat ng pag-iisa ay unti-unting bumabalot sa aking dibdib, ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Max, tahimik ngunit handang makinig sa bawat bulong ng aking puso. Hello, muli ako si Luningning. Sa edad na 27, natutunan kong pahalagahan ang mga maliliit na sandali kasama ang aking aso, lalo na kapag naiiwan ako ng asawa ko na si Ethan na madalas na nagtatrabaho sa Maynila. Sa araw na ito, mas lalo kong naunawaan kung gaano kahalaga si Max bilang aking kasama sa bawat araw na nagdaraan sa bahay namin sa San Pablo. Ang gabing iyon ay puno ng mga tanong at pag-aalala. Naisip ko kung hanggang kailan ba magtatagal ang ganitong kalagayan, ang madalas na paglayo ni Ethan dahil sa trabaho, at ang pagiging kasama ko lamang si Max sa katahimikan ng bahay. Napag-isipan ko na minsan, kahit gaano pa tayo kalakas, may mga pagkakataon na kailangan natin ng kasama, ng tunay na kaibigan na makikinig at makakaintindi. Sa bawat sandali na nagdaraan, mas lalo kong napagtanto na si Max ay hindi lamang isang aso na kasama ko sa bahay. Siya ay naging aking kaibigan, aking sandigan, at ang tanging nilalang na nagpaparamdam sa akin na may nagmamahal sa akin nang walang hinihinging kapalit. Sa malalim na pag-iisip na iyon, naalala ko ang mga araw na kapag umuuwi ako mula sa trabaho, siya ay palaging nandyan, nakatayo sa pintuan, kumakaway ng buntot ng buong saya na tila ba sinasabi niyang, "Welcome home, mahal ko." Ngunit sa gabing iyon, hindi na sapat ang simpleng saya ni Max. Ramdam ko ang lungkot na hindi kayang punan ng kahit anong halakhak o kwento.
Ang malamlam na ilaw ng lampara sa aming sala ay nagbigay ng kakaibang init sa paligid, ngunit sa loob ko, may kakulangan pa rin. Ang bawat tunog ng hangin na pumapasok sa bintana ay parang paalala ng kawalan ni Ethan. Kahit na may mga tawag kami ni Ethan sa telepono, hindi nito mapapalitan ang presensya niya sa bahay. Ang distansya ay nagiging hadlang sa aming pagsasama, at sa mga sandaling iyon, si Max ang tanging makakapawi ng aking lungkot. Ang kanyang malambing na mga mata at ang init ng kanyang katawan ay nagsilbing gamot sa aking puso. Gabi na ng gabi nang napagpasyahan kong ilabas si Max sa likod bahay. Kinuha ko ang kanyang tali at dinala siya sa ilalim ng mga bituin. Sa malamig na hangin ng gabi sa San Pablo, damang-dama ko ang katahimikan ng paligid na tila sumasalamin sa katahimikan na nararamdaman ko sa loob. Ngunit sa piling ni Max, parang mailiwanag na nagsisimulang sumilay sa kadiliman. Habang naglalakad kami sa ilalim ng mga punong mangga sa aming bakuran, naramdaman ko ang pag-asa na kahit pa may mga pagsubok sa buhay, may isang nilalang na palaging nandyan para sa akin. Ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa paglalakad sa dilim, kundi tungkol sa pagtanggap na kahit sa kawalan ng tao na mahal ko, mayroong pagmamahal na hindi kailanman mawawala, ang pagmamahal ni Max. Sa mga susunod na araw, alam kong dadalhin ko ang gabing iyon bilang simula ng pagbabago sa aking puso at isipan. Hindi ko pa alam kung ano ang haharapin namin ni Max, ngunit handa akong harapin ang anumang darating basta't magkasama kami. Ang umaga ng sumunod na araw ay dumating na may dalang liwanag na tila ba sinasalamin ang bagong pag-asa na unti-unti kong nararamdaman. Nagising ako sa banayad na tunog ng buntot ni Max na tahimik na pumapalo sa sahig ng kwarto. Ang kanyang mga mata, na parang naglalaman ng isang lihim na pangunawa, ay nakatingin sa akin ng may pagmamahal at katapatan. Hello ulit, ako si Luningning, 27 anyos, mula sa San Pablo, Laguna. Sa araw na iyon, habang nakatitig sa mga matang iyon ni Max, naisip ko na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, may katatagan akong natagpuan na hindi ko inaasahan, ang katatagan na dala ng presensya ng aking aso sa bahay. Pagkatapos ng isang mag-isa at mahaba-habang gabi, ang umaga ay tila isang panibagong simula. Habang naglalakad kami ni Max sa aming bakuran, ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng aliw sa aking mga pagod na katawan at isipan. Ang mga ibon ay masiglang umaawit at ang mga dahon ng mga puno ay sumasayaw sa bawat haplos ng hangin. Sa lugar na ito, sa aming maliit na mundo sa San Pablo, naramdaman kong may kapayapaan kahit na panandalian lamang. Hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa mga araw na dumarating at kung paano ko haharapin ang mga ito ng mag-isa habang si Ethan ay abala sa kanyang mga negosyo sa Maynila. Ang mga salitang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ay, kaya ko ito, kasama si Max. At hindi lang iyon isang pangako sa sarili, kundi isang katotohanan na malalim na nakabaon sa aking puso. Habang naglalakad kami sa parke malapit sa aming bahay, pinakawalan ko si Max mula sa tali. Agad siyang tumakbo, malayang nilalakad ang damuhan, ang kanyang buntot ay sumasayaw sa hangin, at ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Napangiti ako sa kanyang kasiyahan, at sa sandaling iyon ay naalala ko kung gaano kahalaga ang mga simpleng bagay sa buhay, ang kalayaan, ang kasiyahan, at ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Umupo ako sa isang lumang bangko sa gilid ng parke, nilingon si Max habang siya ay naglalaro sa paligid. Hindi ko maiwasang mapaisip kung paano nagbago ang buhay ko mula noong dumating siya, mula sa pagiging isang tuta na walang muwang, hanggang sa pagiging matapat na kasama sa mga sandaling ako'y nag-iisa. Habang pinagmamasdan ko siya, nagsimula akong magsalita sa kanya, na parang siya ang tanging nakakaunawa sa aking mga saloobin. Max, alam mo ba kung gaano kita pinahahalagahan? Hindi lang dahil sa kasama kita, kundi dahil sa nararamdaman kong naunawaan mo ako sa paraang hindi kaya ng ibang tao. Ang kanyang mga mata ay tila sumasagot, naglalaman ng isang tahimik na pangako na palagi siyang nandyan para sa akin. Ngunit sa kabila ng aming masayang sandali, may bahagi sa akin na hindi mapigilang mag-alala. Ang distansya sa pagitan namin ni Ethan ay unti-unting lumalawak at hindi ko alam kung paano namin ito haharapin. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong may nawawala, isang spark na dati naming pinagsaluhan. Sa pagbabalik namin sa bahay, sinubukan kong ibalik ang aking sarili sa mga gawain sa bahay. Ngunit sa bawat kilos ko, naroon si Max, sumusunod sa akin, nagbibigay ng tahimik na suporta na parang sinasabi niyang hindi ka nag-iisa. Ang kanyang presensya ay naging ilaw sa madilim kong mundo,
ang lakas na nagmumula sa isang nilalang na walang kinalaman sa mga komplikadong problema ng buhay. Habang papalapit ang gabi, naupo kami muli sa sala. Hawak-hawak ko ang kanyang malambot na balahibo at sa puso ko ay may tahimik na pasasalamat. Sa kabila ng lahat, naroon siya, ang aking matapat na kaibigan, handang samahan ako sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Alam kong hindi madali ang mga susunod na araw, ngunit sa piling ni Max, may lakas akong haharapin ang kahit ano. Sa gabing iyon, habang nanonood ng mga bituin mula sa aming bintana, naisip ko, hindi ako nag-iisa. May kasama akong tunay na kaibigan. At iyon ang unang hakbang sa isang kwento na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari na magbabago sa buhay namin ni Max nang hindi ko pa lubos na naintindihan. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa aming maliit na bahay sa San Pablo. Habang nakaupo ako sa sopa, si Max ay mahigpit na nakayakap sa aking mga paa, isang tahimik na paalala ng kanyang walang hanggang katapatan. Ang dilim sa paligid ay tila sumasalamin sa kalungkutan sa puso ko, ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya na nagbibigay ng kakaibang aliw. Ako si Luningning, 27 pa rin, at sa gabing iyon, ang aking puso ay puno ng halo-halong emosyon. Si Ethan, ang aking asawa, ay muling nawala sa isa pang mahabang biyahe para sa kanyang trabaho sa Maynila at naiwan kaming mag-isa ni Max sa bahay. Ang kanyang mga pag-alis ay naging bahagi na ng aming buhay, ngunit hindi pa rin ito nagpapadali sa aking kalungkutan. Ang gabi ay tahimik, ngunit puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Paano ba ako magpapatuloy kapag ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko ay palaging wala? Habang tinitingnan ko ang mga matang mapagmahal ni Max, naisip ko na siya ang tanging tunay na kasama ko sa mga oras na ito. Hindi niya ako iniwan ng mag-isa sa dilim ng gabi. Habang dahan-dahan akong nilulubog ng kalungkutan, napansin kong may kakaiba sa kanyang kilos. Hindi siya tulad ng dati na tahimik lang na nakahiga. Sa halip, tila may gustong iparating ang kanyang mga mata, isang lihim na naghihintay na matuklasan. Ang kanyang buntot ay dahan-dahang kumikilos, tila ba naghihikayat sa akin na sumama sa kanya sa isang maliit na paglalakbay. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa isipan ko noon, ngunit sa isang biglaang pagdamdam, kinuha ko ang tali ni Max at lumabas kami sa bahay papunta sa malamig na hangin ng gabi. Ang buwan ay nagniningning sa kalangitan, at ang mga bituin ay kumikislap na parang mga matang nakamasid sa amin. Habang naglalakad kami sa madilim na lansangan ng aming bayan, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa paligid, parang may naghihintay na pagbabago sa aming buhay. Si Max ay mabilis ang mga hakbang, puno ng enerhiya, at ako naman ay sinusundan siya ng may bahagyang kaba, ngunit handang harapin ang anumang darating. Habang patuloy ang aming paglakad, napansin ko ang mga lumang bahay na may mga ilaw na bahagyang nagliliwanag sa dilim. Ang hangin ay malamig at maihalong amoy ng mga naglilinis na nagtatapos ng kanilang gabi sa mga kalye ng San Pablo. Sa bawat hakbang, mas lalo kong nararamdaman na ang gabi ay hindi katulad ng dati, may kakaibang kwento na unti-unting nabubuo sa likod ng mga anino. Dumating kami sa isang parke na madalas naming pinupuntahan ni Max tuwing umaga. Ngunit sa oras na iyon, ito ay parang ibang lugar, mas misteryoso, mas puno ng mga lihim. Ang mga puno ay naglalabas ng mga anino na siyang nagbigay buhay sa katahimikan ng gabi. Habang siya ay tumakbo sa malawak na damuhan, lumapit ako sa isang bench at naupo, pinagmamasdan ang kanyang kasiyahan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na kaba, isang pakiramdam na ang gabi ay may dalang isang bagay na hindi ko pa handang harapin. Sa gabing iyon, hindi ko pa alam na ang simpleng paglalakad namin ni Max ay magsisimula ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago ng aming buhay nang hindi ko inaasahan. Ngunit sa puso ko, naramdaman ko na ang aming mundo ay unti-unting magbabago, hindi na kami magiging mag-isa, ngunit sa paraang hindi ko lubos maunawaan. At habang ang hangin ay patuloy na humahaplos sa amin, nagtanong ako sa sarili, ano kaya ang naghihintay sa amin sa dilim ng gabi? Habang unti-unting lumalim ang gabi sa parke ng San Pablo, ramdam ko ang malamig na hangin na sumasalubong sa akin, sabay ng paghinga ni Max na tila ba may kakaibang enerhiya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, at ang buntot niya ay mabilis na kumikilos na parabang may gustong ipahiwati. Ako, si Luningning, 27 anyos, ay nakaramdam ng kakaibang kaba at kuryosidad sa nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang bubulong ni Max sa dilim ng gabi, ngunit hindi ko siya iniwan.
Sinundan ko siya ng maingat habang tumatakbo siya patungo sa gilid ng parke, kung saan may isang lumang kubo na matagal nang iniwan ng mga tao. Ang kubo ay napapalibutan ng mga damo at mga punong mangga, at sa liwanag ng buwan, ang anino nito ay nagmumukhang isang misteryosong nilalang na nakatayo sa gitna ng gabi. Paglapit namin doon, napansin kong may kakaibang amoy sa hangin, isang halo ng kahalumigmigan ng lupa at isang bahagyang matapang na samyo na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko mapigilan ang aking kaba, ngunit si Max ay patuloy lang sa kanyang pag-usisa, parang may nalalaman siya na wala pa akong alam. Nang biglang may narinig akong yabag sa likod ng kubo. Tumigil si Max sa paglakad at humarap sa direksyon ng tunog. Ang mga balahibo niya sa likod ay bahagyang nagtindig, at ang kanyang mga mata ay nakatutok ng matindi. Ako naman ay pinipilit kong manatiling kalmado, kahit na ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Sa aming paglapit, nakita ko ang anino ng isang tao, na dahan-dahang lumalabas mula sa madilim na bahagi ng kubo. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa kadiliman, ngunit ang presensya niya ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa paligid. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maging maingat, ngunit ang pakiramdam ko ay may malalim na nangyayari na higit pa sa simpleng gabi ng pag-iisa. Si Max ay dahan-dahang lumapit sa anino, tila ba handang ipagtanggol ako. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon, at naramdaman ko ang lakas na nagmumula sa kanya, na nagsilbing sandigan ko sa kabila ng aking takot. Luningning, anong ginagawa mo rito? Ang biglang boses na malamig at tahimik na nagmula sa anino sa dilim. Ang puso ko ay halos tumalon sa dibdib ko sa takot. Hindi ko inaasahan na may ibang tao pa pala sa lugar na ito sa ganitong oras. Hindi ko nasabi ang anuman. Ang mga mata ko ay nakatutok sa anino, habang si Max ay patuloy na nakabantay sa kanya. Hindi ko alam kung kaibigan ba siya o kaaway, ngunit ang hindi maipaliwanag na tensyon sa hangin ay nagbigay babala na hindi ito ordinaryong gabi. Ang mga pangyayari sa gabing iyon ay nagsimula ng simple, ngunit unti-unti itong naging isang kwento ng misteryo at pagtataka. Hindi ko pa alam kung ano ang naghihintay sa akin sa madilim na sulok ng parke, ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi na kami mag-iisa ni Max sa paglalakbay na ito. Habang ang hangin ay humahaplos sa aming mga mukha, naramdaman ko ang pag-igting ng bawat sandali, at ang tanong na bumabalot sa aking isipan ay, sino ba talaga ang aninong ito, at ano ang kaugnayan niya sa amin? Hindi ko inakala na isang gabi ng katahimikan at pag-iisa, kasama si Max ang mauwi sa ganitong pangyayari. Ako si Luningning, 27 anyos, at sa puntong iyon ay ramdam ko ang halo-halong takot at pagtataka na bumabalot sa puso ko. Ang aninong iyon sa madilim na sulok ng parke ay nagdala ng isang kakaibang enerhiya na hindi ko maintindihan. Habang nakatayo kami ni Max, nanatiling tahimik ang paligid, ngunit ang tensyon ay matindi, para bang bawat hininga ay sinubukang sirain ang katahimikan. Hindi ko mapigilang isipin kung ano ang maaaring mangyari kung ang aninong iyon ay may masamang intensyon. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit si Max ay matatag, handang protektahan ako mula sa anumang panganib. Sa kabila ng aking kaba, naisip ko rin kung paano sana naging iba ang mga bagay kung si Ethan ay nandito. Marahil ay hindi ko kailangang harapin ang ganitong sitwasyon ng mag-isa. Ngunit sa kasalukuyan, ako at si Max lamang ang magkasama, at kailangang maging matatag para sa aming dalawa. Habang tinitingnan ko ang aninong unti-unting lumalapit, napansin ko na may dala siyang maliit na bagay sa kamay, isang sulat o lihim siguro, na tila mahalaga sa kanya. Ang mga mata niya ay malamig at puno ng misteryo, at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kakaibang panginginig sa aking katawan. Luningning, ang boses niya ay mababa at halos isang bulong, may mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa buhay mo dito sa San Pablo. Mga lihim na matagal nang nakatago. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang pagkalito at pagkabahala sa akin. Ano ang ibig sabihin niya? Ano ang lihim na hindi ko pa nalalaman? Si Max ay lumapit ng mas malapit sa akin, at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa anino, handang ipagtanggol ako kung kinakailangan. Ako ay napatingin sa aso ko, at sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas na nagmumula sa kanya. Hindi ako nag-iisa. Habang iniisip ko ang mga posibilidad, naisip ko rin kung paano sana naging iba ang aming buhay kung mas bukas kami ni Ethan sa isa't isa. Ang mga araw na madalang siyang nasa bahay ay nagdulot ng puwang na puno ng mga tanong at pangamba sa puso ko. Ang mga lihim na sinasabi ng anino ay tila nag-ugnay sa puwang na iyon, isang puwang na kailangang punan.
Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa isang misteryosong tao sa parke. Ito ay tungkol sa akin, sa buhay ko, sa mga desisyon na kailangang gawin, at sa mga bagay na kailangang harapin kahit na mahirap. Ang aninong iyon ay nagbigay babala na hindi ko na maaaring takasan ang mga katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Ang buhay ko sa San Pablo ay may mga lihim, at ngayon, unti-unti, sisimulan kong tuklasin ang mga ito, kasama si Max, ang aking matapat na kasama. Habang patuloy ang gabi, at ang mga bituin ay kumikislap sa itaas, ang isa pang tanong ang bumalot sa akin, handa ba akong harapin ang katotohanan na matagal nang nakatago sa dilim? Hindi ko inasahan na ang gabing iyon ay magtatapos sa isang ganitong pangyayari, isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng tahimik na buhay namin dito sa San Pablo. Ako si Luningning, 27 anyos, at ngayon ay haharap sa isang pagsubok na higit pa sa aking inakala. Habang nakatayo kami ni Max sa tabi ng madilim na parke, biglang bumukas ang bibig ng aninong iyon at ibinunyag ang isang katotohanang bumulabog sa aking mundo. Hindi si Ethan ang tunay mong asawa, ang kanyang tinig ay malamig, puno ng paninindigan. Mayroong isang lihim na hindi mo pa nalalaman tungkol sa kanya, at tungkol sa buhay niya dito. Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko mawari ang nararamdaman, isang halo ng pagkabigla, takot at pagkalito. Ang lahat ng mga araw na inilaan ko para sa aming relasyon, ang mga sandali ng pag-aalala sa kanyang paglayo, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Si Max ay tumayo ng matatag, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang nagbabala na may mas malalim na nangyayari. Hindi ko siya iniwan, hawak ko ang kanyang talinang mahigpit, na parang sa kanya ako kumukuha ng lakas upang harapin ang hindi inaasahang revelasyon. Luningning, ang anino ay nagpatuloy, si Ethan ay may isa pang buhay na hindi mo kilala. May mga tao sa Maynila na naghihintay sa kanya, at hindi ikaw ang dahilan ng kanyang pag-uwi. Ang bawat salita niya ay parang palaso na tumatago sa puso ko, at sa bawat pangusap ay nawawala ang aking hininga. Hindi ko matanggap ang katotohanan, tila ba ang mundo ko ay unti-unting nagiging malabo, ang mga pader ng aming tahanan ay parang nag-uurong sa akin. Ang dating buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal ay naging isang labirinto ng mga tanong at pagdududa. Si Max ay lumapit, inilagay ang kanyang ulo sa aking kandungan, at sa init ng kanyang presensya, ay unti-unting naibalik ang aking lakas. Sa kabila ng lahat, siya ang aking matibay na sandigan sa gitna ng unos. Ang anino ay lumakad palapit at iniabot ang isang maliit na kahon na may mga lumang litrato at sulat. Ito ang mga ebidensya ng buhay ni Ethan na hindi mo pa nakikita. Kung handa kang malaman ang katotohanan, simulan mo dito. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat sa pagkakataong ito. Ang pagbubukas ng kahon ay tila pagbubukas din ng isang pinto, patungo sa isang mundo na matagal ko nang iniiwasan. Si Max ay tahimik na nanatiling katabi ko, parang alam niya na ang aming buhay ay magbabago ng husto. Habang pinagmamasdan ko ang mga larawan at sulat, ang mga tanong na matagal ko nang tinatago ay unti-unting lumitaw, at ang kwento ng aming buhay ay nagkaroon ng bagong kabanata, isang kabanata na puno ng lihim, pagtataksil, at isang paglalakbay na hindi ko inaasahan. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay naglalakbay sa kalangitan, ang mundo ko ay nagbago magpakailanman. At sa puso ko, naramdaman ko na ang paglalakbay na ito ay hindi ko kailanman mapagtataksilan, dahil kasama ko si Max, ang aking matapat na kaibigan at tagapagtanggol. Ngunit ang tanong ay nananatili, handa ba akong harapin ang lahat ng ito, at ano ang mangyayari sa amin ni Max sa pagsisimula ng bagong kabanata ng aming buhay? Habang hawak ko ang lumang kahon na puno ng mga litrato at sulat, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali na parang unti-unting bumubukas ang isang pinto sa madilim na nakaraan ni Ethan. Ako si Luningning, 27 anyos, at ngayon ay dahan-dahang naunawaan ko na ang buhay ko ay puno ng mga lihim na kailangang tuklasin. Si Max ay tahimik na nakaupo sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin na parang sinasabi niyang huwag kang matakot. At sa kabila ng lungkot at pagkabigla, ang kanyang presensya ang nagbibigay lakas sa akin upang harapin ang katotohanan. Habang binubuksan ko ang mga sulat, napansin kong may mga pangalan na hindi ko kilala, mga lugar na hindi namin napuntahan, at mga pangakong tila nilihim mula sa akin. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga kwento na hindi ko inaasahan, mga lihim ni Ethan na bumalot sa aming buhay at nagbigay ng isang bagong anyo sa aming relasyon. Isang sulat ang tumigil sa akin,
isang liham na puno ng pag-aalinlangan at pangamba na isinulat ni Ethan sa isang babaeng nasa Maynila. Ang mga salita niya ay puno ng pagsisisi, ngunit hindi ito para sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko habang binabasa iyon. Si Max ay lumapit at inilagay ang kanyang ulo sa aking kandungan at sa init ng kanyang presensya ay unti-unting napawi ang aking mga luha. Sa gabing iyon, naiintindihan ko na ang aking mundo ay hindi na tulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, ako ay hindi nag-iisa. Nagdesisyon akong harapin ang katotohanan kahit na mahirap ito. Ang mga lihim ni Ethan ay bahagi na ng aming buhay at kailangan kong malaman kung paano kami magpapatuloy. Ang gabing iyon ay nagsilbing simula ng isang mahaba at masalimuot na paglalakbay, isang paglalakbay ng pagtanggap, paglaban at pag-asa. Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, naisip ko kung paano ako magagawa ito nang hindi nawawala ang aking sarili. Si Max ay naging aking ilaw sa dilim, ang tanging nilalang na nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa gitna ng unos. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili, paano ko haharapin si Ethan kapag bumalik siya? Ano ang sasabihin ko sa kanya matapos malaman ang mga lihim na ito? At higit sa lahat, paano namin maibabalik ang tiwala at pagmamahal na tila naglaho na? Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa labas ng bintana, naramdaman ko na ang aking puso ay puno ng pangamba at pag-asa. Ang aming buhay ay nagbago na at wala nang babalik sa dati. Ngunit sa piling ni Max, handa akong harapin ang bukas, kahit anuman ang dalhin nito. Ang kwento namin ni Max ay hindi pa tapos, sa katunayan, ito pa lang ang simula ng isang masalimuot na yugto na puno ng mga pagsubok, lihim, at mga tanong na kailangang sagutin. At sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang gabi ay naging mas malamig at mas madilim kaysa dati, pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang init ng presensya ni Max sa tabi ko. Ako si Luningning, 27 anyos, at sa sandaling iyon ay parang naglaho ang lahat ng takot at pag-aalinlangan dahil lamang sa kanyang tahimik na suporta. Habang hawak ko ang mga lumang sulat ni Ethan, ang bawat pahina ay parang mga sugat na unti-unting bumabalik sa aking puso, masakit, ngunit kailangang harapin. Ang mga lihim na ito ay parang alon na bumabagsak sa aking mundo, na nagpapahina sa aking mga pangarap at nagpapabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Si Max ay hindi lang basta aso, siya ang aking sandigan, ang aking kanlungan sa gitna ng unos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, na parang sinasabi niyang hindi kita iiwan. Sa bawat haplos ng kanyang balahibo, naramdaman ko ang lakas na bumabalik sa akin, kahit pa ang mundo ay tila nagkolapse sa paligid ko. Ang kwento ni Ethan ay hindi na lamang tungkol sa pagtataksil o lihim. Ito ay nagsilbing salamin ng aking sariling kahinaan, ng mga pangarap na unti-unting naglaho, at ng isang buhay na kailangang baguhin. Ang mga pangyayaring iyon ay naging matindi, hindi ko akalain na ang tao na pinili kong makasama ay may tinatagong mundo na hindi ko alam. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ko ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan, parang mga mata ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Ang mundo ko ay unti-unting nagiging isang lugar ng mga misteryo at mga tanong na walang kasiguraduhan ng sagot. Pero sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw, ang aking buhay ay hindi na magiging ganoon katulad ng dati. Ang mga kaganapan ay nagdala ng isang matinding pagbabago, isang hyperbole ng sakit at pag-asa na hindi ko inaasahan. Nararamdaman ko na ang bawat sandali ay may bigat na mas matindi kaysa dati. Ang bawat hininga ay puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ang bawat pag-ikot ng mundo ay tila ba naglalakad sa gilid ng bangin, at ako ay nakatayo sa gitna, naghahanap ng sagot sa mga palaisipan ng buhay. Si Max ay nanatiling matatag sa aking tabi, isang ilaw sa madilim na landas na aking tinatahak. Sa kabila ng lahat ng trahedya at lihim, siya ang tanging patunay na may pag-asa pa rin sa gitna ng dilim. Ang gabing iyon ay naging sukdulan ang lahat ng nangyari, isang matinding pagsubok na humamon sa aking katatagan at puso. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang simula ng isang bagong pag-asa, isang panibagong lakas na babangon mula sa mga abo ng nakaraan. Ngunit sa dulo ng gabi, ang isang tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ang tunay na kahulugan ng katotohanan kapag ang mga lihim ay naglalakbay sa pagitan ng pag-ibig at pagkakanulo? Habang papalapit ang madaling araw sa San Pablo, ramdam ko ang bigat ng gabi na unti-unting bumabalat sa aking kaluluwa.
Ako si Luningning, 27 anyos, at ngayon ay nasa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng katotohanan na unti-unting nahahayag, at ang mundo ng pangarap na unti-unting naglalayo. Si Max ay nakahiga sa aking mga paa, tahimik at mapayapa, ngunit ramdam ko ang kanyang puso na tumitibok ng malakas, na parang alam niya ang unos na aking dinaranas. Sa bawat paghipo ko sa kanyang malambot na balahibo, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na nagsisimula sa loob ko, isang lakas na hindi ko inaasahan na matatagpuan ko sa gitna ng lahat ng ito. Ang mga lihim ni Ethan, ang mga sulat at larawan, ang mga aninong bumabalot sa aming buhay, lahat ng ito ay nagbigay daan sa isang kwento ng pagtataksil, pag-asa, at muling pagkabuo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pinakamalalim na tanong ay nananatili, ano ang susunod na hakbang? Paano ko haharapin ang isang taong nagtatago ng ganoong kalalim na lihim? Habang ang mga unang sinag ng araw ay sumisiklab sa silangan, naramdaman ko ang isang pag-ikot sa aking mundo, isang pagkakataon na magsimula muli, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang katotohanan at tapang. Hindi ko alam kung anong dala ng bukas, ngunit handa akong harapin ito, kasama si Max, ang aking matapat na kasama sa bawat hakbang. Ngunit bago matapos ang gabi, may isang huling pangyayari ang naganap, isang tahimik na paggalaw mula sa dilim ng silid, isang aninong lumitaw na nagbigay ng kakaibang kilabot sa aking puso. Ang mga mata nito ay nagliwanag sa madilim, at sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin ni Max. Ang misteryo at lihim na bumabalot sa buhay namin ay patuloy na maglalakbay sa dilim, naghihintay ng tamang panahon upang muling sumiklab. Sa pag-alis ng dilim at pagdating ng araw, ang tanong ay nananatili, handa na ba akong harapin ang mga lihim na ito, o pipiliin kong manatili sa dilim ng mga tanong? Sa aking paghinga na unti-unting humihina, at sa tibok ng puso na patuloy na nagigising, ang kwento namin ni Max ay patuloy na magpapatuloy, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pag-asa na hinding-hindi mawawala. At sa paglipas ng mga araw, habang ang mga lihim ay patuloy na sumusulyap mula sa anino, isang bagay ang malinaw, ang aming buhay ay hindi na magiging ganoon katulad ng dati. At sa puso ko, alam kong ang susunod na kabanata ay mas mabigat, mas puno ng mga hamon, at higit sa lahat, mas totoo. Ngunit isang bagay ang sigurado, kasama ko si Max at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lakas na kailangan ko para harapin ang bukas. Ano kaya ang susunod na hakbang? Ano ang lihim na naghihintay upang mabunyag? At paano kami ni Max haharap dito? Hanggang dito na muna ang kwento, pero isang lihim pa rin ang naghihintay sa dilim, handang ibunyag sa susunod na kabanata.